Unang-una dyan, ang Marcos administration, si Dilimaw, si Ontiveros, at makakaliwa, at mga makakanan na pinadadama lang ang Marcos administration. Sila mismo nagkakampi-kampi, nag-aaway-away. Iyon ang totoo, na mag-unite yung mga yan, pero hindi pa rin sila mananaig sa taong bayan. Duterte pa rin! Duterte brand of government, we need it. Duterte pa rin! Duterte brand of government, we need it. Ano? Pero anong masasabi mo sa pag-announce ni VP Sara ngayon? Tiwaw, 100%, 1000% support VP Sara Duterte for President. Paano yung impeachment? Mamadali nila yun. Ay, wala yan. Pag taong bayan ang nagsalita, wala yung impeachment na yan. Dahil nakasalalay dito ang taong bayan do sa mga congressman na mag-i-impeach. Delikado sila dahil gaganti ang taong bayan dyan sa impeachment nila na yan kay VP Sara. Kaya nag-announce na si VP Sara niyan para ang taong bayan ay nakaready na para doon sa impeachment sa kanya. Yeah. Sabi nga may bumoto sa kanya kahapon sa survey. Sir, Para may doon isang NPA sa sir, ano. kulilat daw si Rizal Tuberos, naniniwala po ba kayo? Siyempre, NPA nga daw sabi ng isang respondent kahapon eh. Oh. Para daw may NPA. Hapon, ayon sa survey mo, dumidikit yung mga kalaban Ay. dito sa NCR. Oo. Paano naman kung sa Visayas, Mindanao? Ano Ay lalo na sa Visayas, Mindanao. Duterte brand of legacy pa rin. Lalo na yung mga Bisaya at saka mga Muslim. Wala si Tiberos, Kamuti si Lini, lalo si Tulpo. Talagang walang binatbat yan. John B. Cremulya. Ay wala yan, Kamuti yan. Ano ang intensyon ni VP Sara? Bakit nag-clear agad siya ng sobrang aga na tatakbo bilang presidente? Ano yung motibo? Panahon lang, time na magdeklara siya para yung suporta ng taong bayan, naka-ready na. Ito ba ay nangungulugan na nagpaparinig siya sa Kongreso kung anong desisyon na regarding sa impeachment? Tama ka. Para ang taong bayan magmulat na at naka-ready na ipagtanggol ng taong bayan. Si VP Sara sa impeachment na paratang nila na walang basihan, walang katotohanan, lahat yan ay fabricated ng Marcos administration. Ngayon, sir, noong panahon, maaga nagdeklara si Binay dahil siya ang unang-una. No? Siya yung namamayagpag sa SOPI noon. Oh, So, tinira siya ng tinira. Sinira siya ng siniran hanggang sa siya ay nalaglag na. Ano masasabi mo dyan? sa yan ay sanay na ang mga Duterte. Kasi ang Duterte legacy ay nakatatak na sa puso ng tao. At si Binay noon, wala pa namang prueba si Binay noon. Pero ngayon, sangkatutak na nga na plunder, lahat ng kaso ay idinimanda na nila si VP Sara Duterte. Pero tangala ang taong nagdemanda dyan dahil hindi pa rin yan ma-actionan ng korte. Dahil ang tanging mag-action yan ay impeachment lamang. Sir, sa pagkakalam natin sir, noong naupo si VP Sara as Vice President, Oo. sinimulan na nilang siraan ito hanggang ngayon. Pero bakit Buhay mataas pa pa rin ang trust rating ni VP Sara? Kasi ang tao hindi naniniwala sa haka-haka at fabrication. Ang paniniwala ng tao kung ano yung itinanim ng mga Duterte sa puso't isipan. Hindi mo pwedeng papalitan yan. Lalo-lalo na kung ang tao ay napagsilbihan ni dating Pangulong Duterte ng tama. Kaya sabi mo, nakita mo kahapon, sabi ng isang respondent doon, basta Duterte, okay yan. VP Sara for President. Sir, ang pagdeklara ba ni VP Sara ngayon, ito ba ay nagwa-warning sa mga congressman para magkaroon sila ng patas na desisyon regarding sa impeachment laban sa kanya? Na panahon yung pagdeklara niya para yung taong bayan ay mamulat na at maninindigan sa tama. Hindi doon sa sinasabi ng mga kalaban na puro gawa-gawa lamang at fabrication.
Ayun. Sir, sa palagay mo ba, itong meron akong napanood sa social media Ano? na hindi kayang hindi kayang talunin si Inday Sara sa pamamagitan lang ng pagsira. Ano masasabi mo doon? Talagang hindi nila kaya kasi maraming nagmamahal sa mga Duterte. Dahil maraming talagang natulungan ang panahon ni Pangulong Duterte. Kasi nakikita naman nila yung katahimikan, katiwasayan, at mga marami pa na nailigtas ni dating Pangulong Duterte sa kapahamakan. Totoo ba ito na kaya lang daw talunin si Inday Sara kung masusubrahan o mapantayan lang nila yung ginawa ng tatay niya? Tama ka. Kasi bilang OFW, marami talaga ang naibigay na proteksyon ni Pangulong Duterte at natulong sa mga OFW. Lalo-lalo lang yung mga nasa bingit ng kamatayan na iligtas pa. So maraming salamat sir sa iyong pagsagot. Ito po yung sikat na vlogger. Sir, meron pang katanungan, sir. Meron pa. Ito, sir. Dahil nagdeklara na si VP Sara para tatakbo sa 2028, ano pa kaya ang gagawing hakbang ng kanyang mga kalaban ngayon? Marami. Kaya kailangan naman tayong mga supporters ni VP Sara at ni Tatay Digong ay nakaredy na tayo na paano salagin yung mga paninira nila sa mga Duterte. Dahil tayo, kitang-kita naman natin kung ano nagawa ng Duterte brand of government sa panahon na sila ay nasa panunungkulan. May idea ka ba, sir, sino ang mga grupong ito? Ay unang-una dyan ang Marcos administration, si Dilimaw, si Ontiveros, at makakaliwa at mga makakanan na pinadadama lang ang Marcos administration. Sila mismo nagkakampi-kampi, nag-aaway-away. Iyon ang totoo na mag-unite yung mga yan, pero hindi pa rin sila mananaig sa taong bayan. So ano ang mensahe mo ngayon sa taong bayan para to support VP Sara? Taong bayan, dahil dati kayo ay nanahimik, ngayon na nagsalita na si VP Sara, tayo na ay gumising at handa na tayong ipagtanggol siya kung ano man ang paninira ng kaliwat kanan, lalo na ang administrasyon at si Dilimaw, si Hontiveros, nasabi nga ng viewers natin isa ay NPA daw siya. Okay, sir. Bilang vlogger, ano may tutulong mo kay VP Sara? Ay yung ipagtanggol natin siya sa anumang tangkang paninira sa kanya. So anong masasabi mo sa sabi ni Sharon Cunita na mali daw yung pinili ni Marcos na katandem? Ay lalong mali si VP Sara dahil pinili si Marcos na tandem na traidorin lamang ang pamilya ni VP Sara. Si Cunita, laos na yan. Ay hindi pa natin alam yan, pero posible. Pero siguro baka ipasaubaya na ni VP Sara sa Diyos yan kung paano gumanti ang Diyos sa mga taong walang pag-ibig. Ayan, si